Ang mga pusa. Ang mga misteryosong nilalang na nakakuha ng ating mga puso at naghari sa internet. Naisip mo na ba kung kailan unang naging alaga ang mga makukulit na pusa natin? Medyo mahirap alamin dahil nangyari ito sa iba't ibang panahon sa buong mundo. Pero gayon pa man, huwag ka mag-alala dahil may ilan naman akong kagiliw-gilaw na impormasyon na ibabahagi sa videong ito. Karaniwan nating iniisip na ang Ancient Egypt ay may koneksyon sa mga pusa dahil sa mga kilalang cat hieroglyphics. Ang oldest evidence ng cat domestication ay nakuha sa isang burial site sa Cyprus. Can you believe it? May nakita silang isang pusa na tinambunan ng lupa malapit sa isang puntod ng kanyang amo around 9,500 years ago. Grabe ang ancient bond na to. Pagdating sa pusa, importante na tandaan na lahat ng miyembro ng feline family ay mga social butterflies. Ano bang ibig kong sabihin doon? Well, mostly ang lions at cheetahs ay mas gusto ang communal living. In fact, kung mag-i-invent tayo ng idiom para sa salitang loner, parang mas angkop na sabihin ang lone leopard imbis na lone wolf. Bakit? Well, kilala ang mga pusa dahil sa kanilang pagiging independent. And yet, sa loob ng ilang centuries, ang ating domesticated cats o Felis silvestris catus at tayong mga tao o Homo sapiens ay naging mas malapit sa isa't isa. Parang binabasag natin ang mga hadlang ng pakikipag-usap sa ibang nilalang. Pero itong nakaka-excite. May lumalaking body of work na nagsasabi sa mga cat owners na hindi lang tayo basta-basta heating pads at cat food dispensers. Hindi ganon. May mas malalim pa na nangyayari. Sabi nga ni Charlotte T. Mausson, isang animal researcher sa University of Paris Nanterre, ewan ko kung tama yung pagkakabigas ko, may special communication na nagde-develop sa bawat owner at sa pusa nila. Hindi ba astig pakinggan? Kaya, you see, may higit pa sa ating mga kasamang pusa kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Sila ay nasa tabi natin sa loob ng libu-libong taon. Tinutulay ang agwat sa pagitan ng mga tao at ng mga hayop, at ang ugnayan na ibinabahagi natin sa kanila ay hindi lamang batay sa kaginhawaan kundi sa mas malalim na antas ng pag-unawa na tunay na kahanga-hanga. Pero bago tayo lumalim sa usapan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell notification icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alam mo, kahit na mas madami ang alagang pusa kaysa sa aso sa Estados Unidos ng 10 million, ang research world ay parang controlled na mga aso. Pero huwag kang mag-alala mga tropa kong cat lovers, dahil ang bagong research galing sa Animal Cognition ay nandito para sabihin sa atin na espesyal talaga tayo sa mga feline companions natin. Ngayon, ito ay isang bagay na maraming cat owners ang baka mahihiya na sabihin. Madalas nating kinakausap ang mga pusa natin gamit ang isang espesyal na klase ng baby talk voice. Aminin mo man yan o hindi. Ang tawag dito ay Cat-Directed Speech o CDS. At ito ay isang style ng pagsasalita na hindi natin ginagamit sa ibang adult humans. Alam mo, kahit na alam natin na ang mga pusa ay hindi naman mga sanggol, kusa nating kinakausap sila ng isang way na nagre-react sila. At guess what? Ito ay nagpapatibay ng ating bond sa mga pusa. Kaya, ano nga ba nga tuklasan ng pag-aaral na ito tungkol sa pakikipag-usap ng mga pusa at ng mga tao? Ang mga researcher ay gusto nilang makita kung papaanong mag-respond ang mga pusa sa kanilang mga may-ari kumpara sa mga estranghero. Gusto rin nilang ihambing ang epekto ng CDS sa normal na pananalita na nakatuon naman sa matatanda o adult-directed speech. Para gawin ito, nag-record sila ng mga may-ari na nagsabi ng 4 na nakakatuwang phrases sa kanilang mga pusa. Tulad ng gusto mo ba maglaro at gusto mo ba ng treat. Siyempre sa English yan, tinagalog ko na lang ha. Nakuha rin nila ang mga sandali na umalis ang may-ari sa kwarto na may see you later at bumalik na may masayang how are you. But wait, there's more. Ang mga owners ay pinasabi rin ng mga same phrases na parang kausap nilang isang adult human. At parang mas maging exciting, ang mga estranghero na hindi kilala ng mga pusa ay nagsalita din ng mga phrases na gamit ang best CDS at ADS nila. Grabe ang comprehensive ng investigation. So, ano nga ba tuklasan ng mga scientists? Sinukat nila ang pagbabago sa ugali ng mga pusa na dulot ng mga pangungusap na ito at sinuri kung ano ba talaga ang nakakakuha ng kanilang pansin. Lumalabas na ang mga pusa ay lubhang nakikinig sa mga boses ng kanilang mga minamahal na owners, mas higit pa
kaysa sa mga boses ng estranghero. Ang ating espesyal na paraan ng pakikipag-usap sa kanila, ang CDS o Cat-Directed Speech, ay may malakas na epekto kung papaano sila tumutugon. Ngayon, itong isang tip para sa lahat ng cat owners dyan. Kung gusto nyo makuha ang atensyon ng inyong furry friend, gamitin nyo itong special at familiar na Cat-Directed Speech o ang CDS nga. Trust me, effective to na parang magic. Sa pag-aaral, pag gumamit ang mga owners ng CDS, na-motivate nila ang mga alaga nila na mag-iba ng kanilang behavior. Pero itong interesting part, hindi naman nag-react ang mga pusa kapag narinig nila ang kanilang human companions na nag-uusap ng Adult-Directed Speech o ADS. Kumbaga, parang may sarili silang secret language. Pero teka lang kasi may kahanga-hanga pa dito. Kahit ng isang estranghero ay gawin ng lahat ng makakaya nila na magsabi ng pinakamalambing na baby talk para sa pusa. Ang mga pusa ay hindi ito pinapansin at nagpatuloy lang sa kanilang mga gawain tulad ng paghiga o paglilinis ng katawan. Ay ba, di ba? Kasi kapag ginawa mo yan sa mga aso, panigurado ang mga aso ay tutugon pa rin kahit ito ay galing sa kanilang mga amo o sa mga estranghero. Subukan mo. Pero ang ating mahiwagang pusa ay may sariling set of rules. Ito ang point. Kayang-kaya ng mga pusa na malaman ang difference sa pagitan ng kanilang mga owners at strangers at mas bet nila ang cat-directed baby talk. Parang nagustuhan nilang unique way ng kinakausap natin sila. Sinabi pa nga ni Charlotte, ang fact na attentive sila sa ibang ways na kinakausap natin sila ay nagpapatunay kung gaano tayo ka-importante sa kanila, maliban sa pagbibigay ng pagkain o ng tahanan nila. May way talaga mga pusa na iparamdam sa atin na espesyal tayo, di ba? Ngayon, tingnan natin ang ilang theories. Baka mga pusa ay nagre-react lang sa mga tunog na familiar sa kanila at kaya sila nakikinig sa CDS ng mga owners nila. After all, meron tayong unique way ng pakikipag-usap sa kanila. Isang factor ay ang wide range of variations ng cat-directed baby talk. Pwedeng natutunan ng mga pusang kilalanin at intindihan ang importance ng CDS ng owners nila, habang ang ibang klase ng cat baby talk ay wala naman silang paki. Parang may secret code nga. Para mas maintindihan pang nakakatuwang topic na ito, may plano si Charlotte at ang kanyang ka-team ng isang upcoming project. Gusto nilang i-explore ang ibang characteristics ng CDS at kung papaano nila naapektuhan ng mysterious feline companions. Sino nga ba makakaalam kung anong intriguing discoveries na nakaabang sa kanila? Napansin mo na ba kung papaano ang mga pusa ay nagpapahiwatig sa iyo kapag sila ay gutom? Parang may secret language na ginagawa para makuha ang gusto nila mula sa kanilang mga human slaves. At maniwala ka sa akin, kahit sinong may alagang pusa ay makakapagpatunay nito. Ito ang scoop. Ang mga researchers sa Current Biology ay nagdesisyon na isolve ang misteryo sa likod ng paghingi ng mga pusa ng mga pagkain. Gusto nilang malaman kung may special vocalizations ba ang mga pusa para sa paghihingi. At guess what? Nakakita sila ng mga fascinating results. You see, it turns out na ang mga pusa ay hindi lang basta-basta gumagawa ng anumang tunog kapag sila ay nagugutom. May specific purse sila na para lang sa paghihingi. Ang mga purse na yon ay mas urgent at mas nakakairita kaysa sa ibang purse nila. Kahit na wala kang pusa, baka makita mong difference sa mga vocalizations na yon sa ibang mga purse. Masasabi nga natin na ang mga pusa ay talagang masters of communication. Pero dito na nagiging sobrang interesting. Ang mga scientists ay mas pinag-aralan ang mga tunog na nagpo-form sa mga nakakainis na paghingi na ito. At sila ay nakakita nga ng isang remarkable discovery. Nakatago sa mga purse ang isang special frequency, ang isang high-pitched cry. At guess what? Ang iyak na ito ay nasa same frequency range na nagagawa ng pag-iyak ng isang sanggol na nasa 300 hanggang 600 Hz. Maniwala ka man o hindi. Ngayon, baka iniisip mo, sandali lang minamantipula ba tayo ng mga pusa? Oh, well, posible, pero may iba kasing perspective. Kung ang pag-uugali na ito ay natututunan at nalaman ng mga pusa na ang paggamit ng parang sanggol ng mga iyak ay nakakakuha ng atensyon ng kanilang mga aliping tao, ipinapakita nito ang kamanghamanghang antas ng talino ng mga pusa. Ang mga pusa ay hindi lang mga fluffy creatures, sila ay matatalino at mapaparaan na mga nilalang. Kaya, sa next time na magbigay sa iyo ang iyong feline friend ng mga special purse, alalahanin na may mas marami pang nagaganap kaysa sa nakikita ng ating mga mata.
Na-master na ng mga pusa ang arts of communication at alam nila kung papaanong makukuha ang gusto nila mula sa atin. Para bang may sariling secret manual para sa pagmamanipula ng mga tao. Ngayon, mas i-explore pa natin ang intriguing question. Natututo nga ba ang mga pusa ng human-directed speech mula sa individual experience o nag-i-evolve ito over time? Well, may pag-aaral na pinublish sa behavioral processes na nagpapakita ng isang fascinating insights. Nakita ng mga researchers na ang meows ng mga pusa sa bahay ay may mas mataas na pitch kumpara sa mga pusakal o pusang kalye. Mukhang ang experience na nakatira kasama mga tao ay nag-lead sa mga pusa na mag-develop ng unique form of communication na para sa atin lamang. Parang nag-adapt sila ng meows nila para makuha ang atensyon natin at tumugma sa ating pagdinig. Evolution in action ang tawag dyan. Ang paggawa ng isang pag-aaral sa mga pusa may hindi madaling paraan. Ang pagkuha ng isang pusang kalye, lalo ng isang domesticated cat na sumali sa isang research study, ay parang sinusubukan mong mag-herd ng mga pusa. Pero ang mga scientists ay determinado at hindi sila sumuko basta-basta. Ang previous research na ginawa ng isang team ng mga expert at animal enthusiasts ay gustong malaman kung papaanong ini-interpret ng mga tao ang mga meows ng pusa sa iba't ibang sitwasyon. Ang pag-aaral ay involve ang pag-record ng mga meows sa iba't ibang konteksto, tulad ng kapag ang mga pusa ay isolated, sinusuklian o excited na nag-aantay ng kanilang mga pagkain. Ang mga recordings na ito ay pinatugtog sa isang grupo ng 225 participants na kailangan nilang hulaan ang sitwasyon base lamang sa meow na naririnig nila. At guess what? Ang resulta ay hindi masyadong impressive. Ang mga tao parang hindi masyadong skilled sa pag-decipher ng meaning sa likod ng mga meows ng pusa. Pero hindi natin dapat sisihin ang sarili natin dahil isa itong mahirap na lengguwahe na matutunan. Ang pag-aaral ay nagpapakita ng interesting findings. It turns out na ang mga babae ay mas magaling sa pag-distinguish ng kahulugan sa likod ng mga meows ng pusa kumpara sa ating mga lalaki. Ang experience at empathy sa mga pusa ay nag-contribute din sa pag-improve ng translation skills ng mga participants. So, kung nahihirapan kang mag-gets ang sinasabi ng pusa mo, don't worry, hindi ka nag-iisa. It takes time, patience at genuine connection sa mga feline friends natin para talagang mag-grasp natin ang language nila. Ngayon, bigyan natin ng moment para i-appreciate kung papaano niyakap ng mga pusa ang niche na ginawa natin para sa kanila. Kapag mag-browse ka sa popular website na Reddit, makakita ka ng isang section na dedicated sa isang phenomenon na tinatawag na Not My Cat. Dito, nag-share ang mga tao ng mga kwento at example ng mga furry freeloaders na uma-adapt ng mga tao sa pamamagitan niya ng pag-i-squat sa kanilang mga bahay. Isipin mo itong mabuti ha. Ilan sa mga hayop ang pupunta sa isang bahay tapos feeling nila sa kanila na yung bahay kahit first time lang nilang pumunta roon. Wala kang iba maisip kundi ang mga pusa lamang. Todo-todo ang pag-take advantage ng mga lokolokong pusa sa ating hospitality at gumagawa sila ng isang special place para sa ating mga buhay. Salamat sa pagsusubaybay sa ating kahangahangang pagtuklas sa misteryosong mundo ng feline communication. Natuklasan natin ang ilang nakakabighaning mga kaalaman tungkol sa kung papaanong nag-iiba ang mga pusa ng kanilang espesyal na lengguwahe para lamang sa ating mga tao. Mula sa kanilang natatanging mga purrs na nagmamakaawa hanggang sa maliliit na pagkakaiba ng kanilang mga meows, tunay na naging dalubhas ang ating makukulit na kaibigan sa pagkuha ng ating atensyon. Pero ito ang catch. Na-scratch pa lang natin ang surface ng interesting topic na ito. Marami pa tayong dapat matuklasan at maunawaan tungkol sa kahangahangang samahan sa pagitan ng mga pusa at ng kanilang mga alipin. Kaya kung gusto mong alamin pa ng mas malalim ang mga lihim ng pakikipag-usap sa pusa, siguraduhin na pindutin ang subscribe button at i-on ang bell notification. Huwag mong palampasin ang susunod na episode kung saan aalamin natin ang mas marami pang misteryo at magbabahagi ng heartwarming stories ng mga kwento tungkol sa ating mga whiskered friends. At kung meron kang funny or heartwarming cat story, feel free to leave a comment down below. Gusto kong malaman ang experience mo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina
meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.